na siya. So dapat ang atoang force dili siya mo murag balance siya dapat class para dili mo topple ng atoang piles. Dili siya mo matumba kibali. Type of sheet pile walls, we have cement, steel, wood, and then fiber reinforced plastic. So pinaka-common ana is katong steel. Now there are different shapes of sheet piles. We have Z type, H type, hollow rectangular, and flat web. So murag common ani kanimong flat web o kaning H type. So makita ninyo ni siya if like yung mag OJT mo po or even sa kanang mga projects gani right now na yung mga construction kanang mga bridges nato, mga flood controls na init kay karon nga issue, and then kanang mga buildings nga need siya o foundation nga sheet piles kay para safe ang iyahang soil, mas stable siya kibali. So this is the sequence sa pag-construct sa tong sa to ang backfill para sa structure, no? So naatay murag mo ni ang iyang original ground surface. And then naaning tay murag line diri kung asa ta dapat mo cut. Naman ay cut na putay fill. So kani siya atong gi-cut kani nga area. Mana siya atong dredge. Makuha din na siya, so atong gipang excavate, na din tay dredge line. Then after that, after ma-excavate, dito na din nato i-drive ang ato ang pile. Okay, so danan nato siya I don't know, unsay process, pwede i-drive, pwede i-hammer, or unsa pa other dira ng mga construction methods para mabutang dira ato ang pile. Daghan man gud. Anyways, muna siya no. So nabutang na nga to ang pile, ay din nato i-backfill. Okay? So pag backfill, duha di ba to ka klase ang ato ang sheet piles? We have cantilever and anchored. So cantilever wala ning anchor. So since kani siya na may anchor, so sa ato pa anchored sheet pile ni siya. So backfill, anchor, tapos ay din mo backfillan again. Ano na siya. Tapos, na nakoy mga kuris-kuris diri, adto ning the other Saturday. Anyways, naatay point sa cantilever sheet pile. Again, as I mentioned, duha di ba ato ang sheet piles, cantilever and anchored. Dali ra kay sabton kung unsa ang cantilever kay mura siya cantilever. Di ba cantilever kay naay gatibaw tapos naay load sa tumoy. So ginana siya diri. Na gatibaw siya diri sa kani nga end tapos naay load nga mo produce ning soil paana. So mo siya cantilever. Then kani ding anchored sheet pile is naka-anchor siya sa ubos. Naka-anchor siya sa tie. Okay? So you have here your ties. So ang mahitabo sa movement sa imong piles ano mo siya pa-S, no? Then under anchored sheet pile, duha na siya ka class. Anchored sheet pile nga free earth, then anchored sheet pile nga fixed earth. Difference nila si free earth kay free, of course, then si fixed kay fixed. Free is like kanang free siya mo move. Fix siya mo. Di siya ka move. Kay fix siya dira sa bottom. So dana usually ga differ ning free earth and fixed earth. Ano mga example aning tulo. Now, there are problems class na diba katong triangle method na ay katong area method na itaw nato nga ako ang gilason last time. So, if ang problem gani is wala ga mention nga imong i-fixed earth method ba nimo or i-free earth method ba nimo, ang imong gamiton kay ang katulang jom iyang pressure diagram nga as is. Later on makakita mo og kanang diagram ana. So, muna siya no ang difference sa ato ang free earth and fixed earth. So si free earth is based on Rankine and column, not rigidly connected. Then si fixed is based on
the at rest pressure, and then we have here it is also rigidly connected to the surrounding soil. So, muna itong mga formulas. Actually, it's the same. Same na siya og formula sa katong formula nga atong gi-discuss sa mga retaining walls. See? So, katong ato ang method nga triangle chu-chu-chu, katong area-area, ma-apply gyapon to siya diri. Okay? Kay pressure diagram naman gyapon na siya. So, you can use that. Kato ra gyapon, pwede di na nimo memorizeon, kato lang imuhang hinumdumon. Ma-derive ra man pud gihapon nimo ni base adto. Diba? Okay. Then, after that one, na din tayo ginatawag na moment. So, equate na to ang moment. Dapat ang moment kay 0. Nganong kinahanan pa man i-moment, ma'am? Kay, ato ba yung gusto nga dili siya mo tuyok. Dili siya mo move. So, dapat, atong moment ani, diri nga point, is 0. Okay? So, mo ni siya ang ato ang i-assume, and then, since mag-moment pang ka, moment at A, man ang A, kanang point sa A, diri na siya sa ubos, kini diri. Muna siya ang imuhang point. Okay? So, dana ka mag-moment, forces, ang say formula sa tong moment kani, that's just force times distance. So, force, ang say force diri, passive force, times the distance, so say distance niya, gikan sa imuhang point dire sa A, D over 3. So, force times distance. Same here, force times distance, rin po na. Okay? Now, example number 1. A sheet pile acting as a, ay, di ko mabasa ni. Manawag ta. Na si Kagais. Charles, can you read example number 1? Wala si Charles. Okay. Na si Kirsten Robas. If dili makatubag while ko ga nanawag kay akong pasayawon sa face-to-face nato. So, kinsa to si Kagais. Yes, mahimo silang bini. Oh, nanatay isa ka bini. 4A. 4A bini. So, to, bini Kagais. Bini Charles. Bagay. Sada pa minawon, bini Charles. Naaman si Kirsten, no? Sige, Kirsten. Pagkibasa ko example number 1. Hello, ma'am. Good evening. Hello. Example 1. A sheet pile acting as a cantilever retaining wall retains soil that is 2 meter high with an angle of friction of 30 degrees and a unit weight of 18 kilonewton per cubic meter. Apela ni, ma'am. Number 1. Yes. Pakibasa sa everything. Thank you. Okay, ma'am. Number 1. Determine the required depth of penetration with 20% allowance of shear development. Assume that the pivot is at the foots of the pile. Number 2. Determine the total active force on the sheet pile. 3. Determine the total passive force on the sheet pile. Okay, thank you, Kristen. So, unsa man nimong maingon sa problem? Charot lang. Bitaw, thank you for reading, Kristen. Hapit ka mabini. May gani kini tubag ka. Okay, so a sheet pile. Wait lang, nag-record pa ba ni? Yes. Okay, record ko siya. Okay, so moto no, ang ipapangita is required depth of penetration with 20% allowance of shear development. So, siya pasabutan ng 20%, ang imong depth nga imong makuha is mag-add pa kag 20%. Kay allowance man siya. Diba?
Then, number 2, 3 is active force and passive force. So, dali rin nakuha ko ng active force and passive force. So, number 1, ta magbigil. Okay, lisod siya. I mean, hindi na siya lisod. Kaya naman. Okay. So, first things first, unsa yung buhaton ani, draw the diagram. Mas better jud if unahon nimo og draw kay para mas dali nimo ma-visualize unsa ang mga forces nga naa sa imuhang situation, sa imong problem. So, nag-mention, nag-mention nga 2 meters high ang iyang gina-retain nga soil. Tapos, angle of friction is 30 degrees, unit weight na. So, 2 meters high ang iyahang gina-retain, meaning kani siyang height diri 2 meters. Gina-retain man, di ba? So, dani siya mag-start. Dili siya tibok height, okay? So, we need to solve pa dayon ang depth. Kay depth man ang gipangutana, di ba? So, depth of penetration. First things first, we need to solve for the coefficient. So, that's just 1 minus sign. Active lang ba ang ato ang i-solve? Dili, pati pod si passive. Kay, sa ato ang diagram, inani dyan siya class ha. When it comes to cantilever, inani ang ato ang pag-draw. Okay? So, ana lang. Nakay force diri. Imo ang lateral earth pressure isa diri sa pikas sa side. And then, gamay po dahil nga triangle sa other side due to this soil over here. Okay? Duha ka soil. 1, 2. Ana lang. So, same na siya sa ato ang lesson, atong lesson 3 na to. So, since mas taas man siya diri, of course, siya ang siya ang active. Then, since kani siya mo'y push sa ato ang piles into the soil, kani nga soil, pasabot passive siya. Dali naman ni siya sabton ka sa ang passive ug active ani kay ang active always siya kaning taas nga part kaning mas elevated pa nga part. So kani siya mo'y active. Passive lang din siya. Gamay ra man gud siya. Diba? So passive. Ayan. So nakuha na nato si Ka and Kp. Karon kani nga formula. Hanigikan nga formula that is from the summation of moment. Asa man ka nag-moment diri nga point. Okay? So, ato lang din gipang substitute tanan, okay? So, natay force diri, passive active force rather than passive force diri. Igo lagi substitute tong formula nga gihatag ka ganina. But pwede pod nga imo sang iuna og solve ang imuhang passive force ug active force. And then, ang imo lang din i-unknown is ang depth. Pwede. So, I don't know how, paunsa ninyo siya i-solve, pero class, simplify, and then you get then your depth is equal to 1.85. Actually, class, kani bitaw, if imo bitaw ni siyang i-try og kanang Caltech shift solve, murag dili siya diretso nimo makuha ang answer. So na point nga manginahanan ka mag-manual og solve ani. Kay dugay i-solve mo kay calculator right now mong good. Pero murag taas if kani ang imong input. Okay? So once na ma-simplify na nimo siya, kaya din ka mag-solve sa imong D. Mag-solve sa imong D. Alam. Fine. Final answer, dili. Pag thumbs up if mauna, pag thumbs down if dili.
Ay, nainitubag kinsa man to. Dili mo Dili daw. Dili daw. Nganong dili? Namatay 20%, ma'am. si one Allowance, ma'am. need pa Very magkuan. good. Mag-add og 20%. Yes. Yes. Very good. Sakto, no? Napatay 20% nga allowance. Dili jud naka allowance is equal to 1.85 times 1.2, again 20% allowance man, is equal to 2.22 meters. And that is our final answer. So nga nang gi-emphasize na ko nga dana pa mo ko nga ang student is malimot niya nga napadi ay migawas na ang iya sayo. Okay? So, I hope dili mo mailad ana. So, total active force katong formula kaganina mo man to gi-substitute lang dayon nimo balik sa imong equation dire, which is 2.22. You get the active force of 53.43 kilonewtons. So, yeah. Gihapon naman to'y kaganina man god dire na siya gikan. Simplify lang. Okay, so we get force equal to 133.07. Diagram mo na din na imong final answer. Now, for example, 2, a vertical sheet pile supports a horizontal backfill having a height of 4.5 meters. The backfill has a unit weight of 19.67 kilonewtons per cubic meter and an angle of internal friction of 35 degrees. Compute the maximum bending moment in the cantilever sheet pile. Maximum bending moment. Now, question, kano sa mahitabo nga ato ang bending moment is maximum? Ka-remember pa ba ang all sa ilahang lessons before? Sa inyong statics, mechanics, strength of materials? Unsa to? Kung asa ang cantilever, Kung asa ang cantilever, support. kung asa ang support, not necessarily. Nakoy ka nag pag zero ang shear, dito dayon. At siya atong shear and moment no, ma-apply siya diri. Okay? Ka-recall lang ba sa inyong structural theory? O gihapon na. Remember, paki-thumbs up if naka-remember ba sa ilang structural theory nga ang inyuhang tawag ani shear and moment diagram. Ka-recall pa ang bags wala ka ba mo ka-recall? Oh no. Sa free end ang maximum bending moment sa cantilever. Ang maximum bending moment sa cantilevers na sa tumoy. Mangod siya. Virgin nga cantilever. Kinaman siya force sa other side, di ba? So, I hope, class, you try to recall your lessons sa inyong sharing moment diagram.
sa inyong shear and moment diagram because it's very important aningan. Ay, not necessarily important, pero tsada siya nga background. Sige, padayon sa so, unsa to yung question gani, maximum connection. Hello? Tunggan ako class na wala ko jud akong connection ay. Hello? Wala nawala na pud. Oh no. Dissolve ka ganina. Then kani mo ni atong equation 1, di ba? Gi-substitute lang din nato balik. Mo na ang ato ang P1. Nang P1 diri. Mo ba ng P1? Diri P1. Ano? P1 and then P2. Okay. So, natay P1 and P2 atong active and passive force. See? So, P1 and then P2. Naman to. So, naman to. 4.5 plus x. Shoot. Okay. So, after that one, so makuha na nato kung asa dapat ang location sa ato ang x, di ba? Which is diri sa ubos. So, sakto to ingon si mong inyong classmate kaganina nga naad sa ubos ang ato ang maximum bending moment, but ang nakakuan lang ani is masibog mo siya kay dili man ta diri mag-base. Kanina man da yung shorter nga span. So natay x here, then na-solve nato 1.67. So from this diagram, makat na siya diri. Imo na siyang ikat kay diri naman imong maximum moment, di ba? Ayan, so dana imong maximum moment diri daw. After that, imon din na siyang ipang equate ang imuhang not equate, mag-moment na din ka og start. So diri ka mag-moment sa kung asa nag-start imong x. Diri, which is this one, this point over here. So ang 1.67 gi-divide sa 3 mo na ang centroid kay naamang kay triangle diri. So duha man ka triangle nga pressure diagram. So 1.67 divided by 3, that's 0.561. Then sa imuhang active nga side, that is 4.5 plus 1.67 divided by 3, you get 2.06. Okay, so di pangita lang jud ang centroid. Sige, pangita lang jud ang centroid. Ayan. After that one is mag-moment na ka. So, na naman kayo na-solve nga P1, na kayo na-solve nga P2. That's just force times distance lang dayon. You get 151.6. Okay?
And that is your final answer. Any questions regarding sa ato ang example number 2 before we proceed to example number 3? Can I get a reaction? Thumbs up, mag-proceed na ta og example number 3. Okay, sige. So example number 3, let's have Miss Emma Galibot kindly read example number 3. Okay. Wala si Emma. Wala, uban sila ni Charles, Beanie. Emma. Ayan. Emma Galibot. Wala ba ako nag-joke atong kuan class ha, katong mag-perform mo? No. O nag-joke adto na adyoy magsayaw sa tong klase face to face. Si MJ or Cuesta? Yes, ma'am. Okay, kindly read example 3. Example 3. A cantilever sheet pile is 8.2 meter long with a depth of embedment of 3.2 meters. Angle of friction of the soil supported by the sheet pile is 34 degrees and has a unit weight of 1.921 G/cc. There Grams is per water cubic table centimeters. below the base of the sheet pile. YW is equals to 9.81 kilonewton cubic meter. First is compute the active force acting on the sheet pile. Second is compute for the passive force acting on the sheet pile. Third is compute the theoretical passive force that must be mobilized to ensure stability. Okay, thank you MJ. Wait lang. So, ang gipapangita is active force, passive force, and theoretical passive force. Ma'am, ano difference sa passive o sa theoretical passive force? Theoretical ang isa. Charis lang. So, theoretical is mag-base ka actually sa imuhang initial nga solve. So, makita naman na ninyo. Anyways, plus kani siya if you encounter kani nga unit, that's just grams per cubic centimeter. Okay? Cubic centimeter, cc. Now, if given gani grams per cubic centimeter unit weight, saan nato na siya og convert paingon sa kilonewtons per cubic meter. I hope maka-recall pa mo sa kung unsaon o convert sa ato ang mga units. I will not expound it na, but if ingon ana, igo ra na to i-multiply si 9.81. Ano man? Grams, unsa gani ang ato ang unit sa not unit. Unsaon na to kuha sa ato ang Newton, di ba? Ang atong Newton is equal to kilogram per meter squared. Di ba? Or atong weight is equal to mass times gravity. So, kay mass man ni siya, ato siyang i-multiply sa ato ang gravity. Okay, sumutong 9.81. Okay? 9.81 pero newtons pa to. Ay, ako na lang ni isulat. Ayan. Ito isulat kay para mas klaro. This one. Yan. Basing na pa yung wala kabalo. 1.91 times
This is grams per cm. Na. Times. Diba, weight is equal to mass times gravity. Pila man na itong gravity? 9.81. Ang atoang newtons is equal to kilograms per meter second. Ana, diba? 9.81 per second square times. Ayan, so ma-convert na siya. Tapos, ang imuhang cm 100 cm cube is 1 meter. Tapos, ayan. Ano siya? Tapos, kaning kilograms, mahimo din na siya o imo na siyang i-convert na po din to kilograms times 1,000. Imo nang i-simplify tanan, ma-cancel out mo na tanan. Kana mga ma-cancel out mo na. Okay, napakay 1,000 diri. Igo ra kanina dahil ni multiply. So, ang imo lang timaan para ma-convert si grams per cc or naga ni uban ani class kay GCM man ata ang inang pagsulat. Na other way sa pag-write ana. So I hope di ra mo ma-shook. Imo ra dahil na siyang i-times sa 9.81. Timanin na lang. Imo ra na siyang i-times sa 9.81 para makuha si kilonewtons per meter cube. Ano lang. Tapos, kuhaan din nato si active coefficient, si passive coefficient. Oops. Then, ato ang passive force and active force. Kasi nag-ask mo, ma'am, nganong gipang store naman na tanan. Kay balik ka ni siya. Ay. Wait. Kani siya gistore niya sa A. Kani pud siya gistore niya sa B. Kani siya gistore niya sa C. Mo nang inani ang nahitabo sa iyahang calculator. Yan ako ikuan sa calculator class ha. Ayun. So, we get reactive and passive force. Dali na kayo no, kung i-calcu, diretso na. So, that's 178.09 and then 339.33. So, I hope na if maka-encounter mo inani nga question, mura na siya bonus question sa inyo ha, kay igo na lang mo siya i-calcu. Diba? Oh, diretso na calcu, wala ni sulat-sulat. Okay, so na passive. Wait pa. Okay. So, unsa tong third question, di ba, nangayo siya theoretical passive. Imong theoretical passive, mag-base siya sa imuhang active force nga 178. Yeah, so depend siya sa imong active force nga 178. Aha, man nga basis, ma'am, sa na pagkuha. Imo siyang i-moment. So, mag-moment ka here. Mag-moment ka diri. Then, na naman kay PA, di ba? Nga active force, na kay ma-solve. Imong ano na lang, isang imong passive force, na kay 456.9 kilonewtons per meter nga passive force. Inana ra pagkuha sa imong theoretical passive force. Okay? Gets rane questions? Wala? If wala, paki-thumbs up. Si Mino raw si Yuan ang kuan. Aw na pati ay. Sige. So let's proceed. Thank you. So let's proceed to anchored sheet pile.
Now, kani siya, similar gihapon og problem. I mean, equations. Murag anggid-anggid. But, naay mga differences ginagmay. So if makita ninyo diri, naa siya'y equation nga Kp minus Ka. So, naay diagram ana dira later on. Kani. Diri na siya ma-apply. Actually, makita nato na sa example later. So that's just gamma s times your passive coefficient minus your active coefficient. Then your gamma is equal to why is this gamma? Parang wrong ata ni. Tapos yosh ka, then kana equate nimo. After that one, solve for your y, equal man ni siya diri. Ay, na instances ni equal na sila. Chuk. H ni siya ata dapat class. Ang imong value nga makuha diri, equal mo gud na siya diri. Lisod siya i-explain ni kani siya nga equations, no? If walay sample problem, so magpakita ra kog sample problem later. Then kani siya 1/2 base times height ra gihapon ni kay. Mo gani na sabo. That's 1, kani siya 2 ni siya class. Then 3. Ayan. So, free earth method, inani ang iyahang diagram. So, nag-moment siya diri sa tumoy. Ang sinyong nabantayan, ang iyahang diagram, gikan diri, paingon diri. And then, I hope you can notice kani siya. Same ra siya og stress diri sa ubos. So, you can actually solve this one using katong area na to nga technique. Previous na to nga mga lessons. Okay. So, we have 3 forces, your P1, your P2, and your P3. Ang ato ang depth of embedment na anatay, so nabahin na og kaduha. No? Kay duha man ni siya kakuan. So, ang imuhang Y, kani siya diri kutob, kani nga triangle, Y, og imuhang H. So, sumpay gikan diri paingon sa pinakaubos. So, muna tong depth of embedment. Then, to solve for the anchor tension, para makuha na to ang tension diri, all we need to do is to summation of the horizontal forces. So, pang-add lang nimo tanan mga forces, i-equate nimo to 0. Then, based sa diagram, as you can see, si T plus si P3 is equal to P1 plus P2. Ano lang. Si fixed earth, actually similar gihapon. Similar siya og equation. Ang naka-problem lang na lang kay R. Okay? Tapos, nanadayon kay another formula sa imong depth of embedment, which is this one. D is equal to Y plus square root of 6R over gamma S Kp minus Ka. Okay, so example number 4. Let's have manto kong list sa mga names. Ay na lang, dire na lang tanawon. Let's have Maribel Kagalawan to read example number 4. Good evening, Mama Dunggan. Yes, madunggan ra Maribel. So example number 4, an anchored sheet pile wall supports a mass of soil 7.3 meters high with a horizontal surface. The angle of friction of the soil is 1 degree with a unit weight of 1.96 grams per centimeter cube. The total height of the sheet pile is 10.5 meters, which is supported by an anchored bolt placed 1.2 m below the ground surface, which has a spacing of 3 meters center to center. Number 1, compute the active force. Number 2, compute the friction of the theoretical maximum passive resistance of the embedded length must be mobilized for equilibrium. Number 3, compute the tension in the anchor bolt.
Okay, thank you, Marvel. So, active force, tension, then passive resistance. Yan. Uy, yan, hindi mo maklik. Sa'yo, tarday. Wala na record ko ganina. 15 minutes. Katong naputol akong connection, naputol po akong pag-record. So sad. Padayon na lang ta. Sige, example number 4 is, ayun. So, first things first, ato sang i-draw ang given. So, natay 7.3 nga yang gina-retain, 1.2 daw kuno ang distance from the surface to the anchor. So, hindi siya diri nga part, since anchor man siya, mobira, tension siya, right? Then, ang total depth sa pile is 10.5. So, wala man class, wala gi-mention if free earth or fixed earth, di ba? Wala. So sa ato pa, ang ato ang pag-solve ani mura rag katong cantilever. Gets lang ba? If fixed earth o free earth ang sa inyong nabantayan class, ga-cross ang iyahang diagram here. Mulahos. Di ba? Mulahos. Free earth and fixed earth. Kung katurang cantilever or wala gani dimension nga free earth or fixed earth, ay mo pag-solve ana murag cantilever. Naalang kay tension. I hope gets ra. Kay sa previous na ko nga section before, naglibog sila ma'am when di ay gamiton si fixed earth ug si free earth. So nag-assume sila nga always gamiton si fixed earth. Sayop sila, imbis sayon ra unta kayo to ang problem. Okay? So I hope masabtan akong balikon if wala dimension nga fixed earth or free earth ang imong pag-solve ana kay ingon ani ra. Okay? Di nagalahos-lahos diri ang diagram. Now, actually ang iyang gibuhat ani is igo ra niya gipangkuha ang mga distances na. 10.5 minus 7.3 mo ning natay 3.2 dire. Then 7.3 minus 1.2 mo nang natay 6.1 dire. Since 6.1, okay, is tibuok man ni siya nga triangle, no? So that's just 10.5. 10.5. Ato isulat at lisod calcu. That is 10.5 divided by 3. So makuha nimo ang depth diri. Kapila may 10.5 divided by 3. 10.5 divided by 3, we get 3.5. So 3.5 ni siya diri. So, kani siya 3.5. Yan. So, that's 3.5. So, 10.5 10.5 minus 3.5. Huh? 10.5 divided by 3. It's 3.5. Tapos 10.5 minus 3.5 minus 1.2. Okay? So 10.5 minus 3.5 minus 1.2, makuha na to si 5.8. Kani siya. So 5.8. Then, kanina yung kuha na to. Ang atong ginabuhat ani class, kay ginakuha na to ang distance sa force gikan sa ato ang tension.
Again ha, that is distance of force paingon sa tension. So, distance diri paingon sa tension, pila. Muni ang 5.8. Distance diri nga force paingon sa tension, pila. Morning 8.23. Mura jud na ang iyang gibuhat diri. Okay? Ayan. So, nakuha na nato itong mga distances. So, we can solve that dayon. Ka ato ang active coefficient is equal to 0.32. Take note, ato ang 1 point, dara dayo gipakita ang conversion. See? So, inana yung conversion ha. I hope na dili ra kayo mo maano. So, ano naman eh? Nawala. Kilograms. Pulang lagi niyang gibutang diri. Grams per cubic centimeter, 1 kilogram. Ano yung times si gravity? At napa na siya times 9.81. Okay? But anyways, mura gets raman tingali kung giyon sa og convert. Makuha din nato ang ato ang unit weight which is 9.23. Then, kuhaan sa dayon nato si P1 nato which is 1/2 unit weight times h squared Ka. Iyang kuan no gi-formula dito. Pwede ka tong kuan area nga method. So, atong makuha si P1 which is 3C9.22. That is, so ito question. The active, no? Active force. Nakuha na nato si active force. So, the fraction of the theoretical maximum passive resistance of the total embedment length which must be mobilized for equilibrium. Okay. So, technically, mura tag nagkuha. Fraction man good. So, fraction sa theoretical maximum over sa ato ang ano tawag ani passive coefficient based sa theoretical o sa passive coefficient nga ma-solve nato. So, mo na itong na-solve, no? Na P2 based sa ato ang pag-moment. So, muna na siya ang ato ang passive, right? Passive. Muna ang ato ang theoretical. Okay? So, muna itong theoretical, that is 2.23. Tibali na, kay giuna ni mo kuha si force, then gikan si force, o gikan ani nga formula, makuha na to si coefficient. So, nakuha na to si coefficient ka 2.43. Ang maximum value sa atong coefficient is, passive coefficient rather, is based na siya sa ato ang friction angle. Okay? So, we have 1 plus sine theta over 1 minus sine theta equals siya to 3.124. So, all we have to do is to divide. Fraction lang man. So, we get 0.48 and that would be the final answer. Next is tension on anchor bolts. Unsa ito formula ani? Summation of horizontal forces. Okay, so T is equal to P1 minus P2. We get 339.22 minus 239.06. Final answer nato is 300.48. Nganong 3, I believe na i-mention diri nga 3 meter. At 3 kuan. Oops. Okay. Nag-mention nga 3 meter spacing. So, dito gikan si 3. Okay. Kay ato ang mosobe diri kay kilonewton per meter. Okay? And since na may spacing nga gihatag, gamiton na to si spacing. We have an answer of 300.48.
Okay, example number 5. Ayun. Gimension na jud free earth support and fixed earth support. So diri hangak. So pangutawagon ay diretso na ako ibasahon. An excavation 7.5 meters deep is to be made in cohesionless soil for which the density is 1.85 megagrams per sakto ni per cubic meter and an angle of friction of 28 degrees. The size of excavations are to be supported with ties 1.2 meters below the surface. Compute the total active force, the minimum length of the pile, and the tension. Okay, so i-draw sa niya. First ang diagram. Then, ang pressure diagram. So, technically, ang mahitabuan ni class, manang flicker ako ang mouse. Ay, okay. So technically, what's happening here is first nimo i-draw kani siya from here to here sa bottom kani nga triangle. And after that one, gikan diri mulaw siya sa tumoy. Ana, so nana din kay tulo ka triangles. 1 1 2 3. Okay? And so, nada din kay P1, P2, and P3. Then, take note na lang dayon sa kung gipang-unsa na o kuha ang mga heights. Again, ang mga H is actually mga distance na siya gikan sa ato ang tension. So, from P1 to T, that is your H1. From P2 to T, that is your H2. And from P3 to T, that is your H3. So, gisolve niya no ang active coefficient, ang ato ang 1850 kilograms per cubic meter nga unit weight is convert nato to kilonewtons per meter. We get 18.1485. And then we have here gikuha din nato tong stress. Unsa tong stress nga formula gani? That is just Yoshka, di ba? Yoshka. So, we have 49.14. Aham ni siya nga stress kani. Diri na siya. Diba, diri? Kaya ang yang gibasyan nga triangle kani man. So, dira na siya. Next is, equate nato ang atuang stress diri sa stress diri kani nga triangle, which is basically equal to technically murag gyapon siya Gyoshka, ang nakalahi lang si K, ang imuhang K napulihan og Kp minus A. Kina naman gud siya sa ubos, di ba? If you think about it, na siya sa ubos, duha ka buok ang nag-act sa iya kani nga part, duha ka buok. Na siya active nga force ug na pud siya passive nga force. Ayan. So murag morning na atay Kp minus Ka. Okay. So dana na siya gikan. And then gipang substitute lang tanan, makuha na to ang atong missing value nga y. That's 1.12. Now for your Q2 or imong stress sa ikaduha ni mga layer, we have here same gihapon. Yoshka gihapon siya no. Nanamgud sa ubos. So that's Kp minus Ka. Basta gani magkuha ka og
ang summary mo na ni class, basta magkuha ka og stress diri sa ubos, same naman siya og formula, ana ra gyapon, but ang imuhang Ka or ang imuhang K coefficient mapulihan og Kp minus Ka. Kita ninyo ang pattern? Na siya. So, substitute gyapon again everything. We get a stress, imong stress 2 which is equal to 43.72 H. Okay. Then after that one, so naa kay stress 1, stress 2, or pressure 1, pressure 2, we get na dayon ato ang force. So that's 49, that's, nga naman eh. Same, no. Nanatay value man good sa ato ang, kanila day yung dibas yan. Ay, wait lang. Ayan. So, first nato kwaon is ang ato ang stress or force diri nga triangle. So, that's P1. So, ganin na pagkuha, that's just 1/2 base times height. So, we get a P1 of 184.28. Next is ang ato ang P2 which is kaning nga area diri. So, that's 1/2 base times height gihapon. We get 27.2. Notice, same ra sila og base which is imuhang Q1 or stress 1. So, ang atong total active force, ato lang i-add tanan mga forces nga ni-act or nga pa-left nga mga forces. We have P1 and P2, total nimo, your answer would be 211.8. Yan. Then, the minimum length of the sheet pile. So ano na siya pag-solve? Diba na naman tayo na-solve kaganina nga equation? Kani siya, 21 point, ay, no. Ato ang nakuha nga Q2 is equal to 43.72 H. And so, 43.72, 1/2 base times height ra gihapon, equate dayon siya sa 21, dili equate, simplify to 21.86 H squared. And then, after that one, kuha na dayon nato ang ato ang mga heights. Si H1 nato, 6.3, kani minus 7.5, tibuok, nga height diri, over 3. Kay 1/3 lang, di ba? So, inana lang, geometry lang muna siya. H1 nato, 3.8. H2 nato, 6.673. H3 nato is pangitaunon pa. So, atong H3, gikan man siya diri, no? Paingon sa ato ang tension. So, we have here 6.3, kani siya nga distance, kana, paingon diri, plus 1.12, kani atong Y, plus 2/3 sa ato ang H, which is kani. 2/3 sa ato ang H, kani siya. So, muna atong H3. So, after ana, mag-moment ta. Man ta mag-moment. If mag-moment ta diri, pwede, no? Atong naandan nga ginamomenta nato is, di ba, point A, kani siya nga side. Dili na ta pwede dira. Why? Kay duha na dayon ang atong unknown, ato ang P3 ug ang ato ang tension. Kung mag-solve ta og kanang missing value, kinahanglan baya nga isa lang ato ang unknown. Isa ra pud atong equation. Isa ra atong equation niya, duha atong unknown, dili pwede. So, para ma-solve siya, diri ta mag-moment sa ato ang tension kay para ma-cancel. Di ba? Kay if dili ta mag-moment, di naman nato ni i-consider ang iyahang moment. Kay wala naman ni siya moment, kining tension diri. Kay diri man ta mag-moment. Oh,
So ang mabilin nga unknown ang P3 na lang. So ayun. So nag-moment lang ta diri sa ato ang P3. Substitute na to atong gipang solve kaganina atong distance atong H3, no? So that's just in terms of H man ang atong H3, di ba? Kaganina dara in terms of H. Ay, no. Mo ni siya to ang P3 nga in terms of H gihapon, ato ading H3 nga in terms of H gihapon. So if ato nang i-simplify, after simplifying, ato ding i-shift solve, we get H is equal to 2.14. Muna to ang H. Now, to get the minimum length of your piles, that's basically imuhang height gikan diri paingon sa iyahang na-retain nga soil. So that's 7.5 plus imong Y plus imuhang H. So that's equal to 10.76. Ay, na-late siya daray. Ayun. So I hope gets na to. Now to get the tension, nauna man ni, but to get the tension class, summation of horizontal forces lang ta. Balik ko day. Mag-solve pa po dayon ta og P3. So na naman tayo makuha nga H, no? Which is 2.14. Ato na i-substitute balik diri, makuha na to si P3. Wherein si P3 is equal to 100.11. So after that one, ato na dayong ipang equate summation of horizontal forces. We get a value of 111.69. And that is example number 5. Now, katupa lang is free earth method. Fixed earth na punta. Uy! So, same gyapon siya, no? Actually, same jud siya. Kuha na to si Y nga 1.12, si 2. Okay. So, after that one, kuhaon din na to si P1, which is equal to 1/2 base times height. Gyapon. Sabi, ato i-compare. 1.84. Hmm, 1.84, 27.5. Actually, same lang siya. Okay. So, PA nato is giadrang duha. Same. Now, kani is kwaon na din nato CR, which is ang force nato gikan sa ato ang Y. Natay R diri. Kani siya. Ano siya ang force gikan sa ato ang Y nga point. Kung asa siya mo cross na diri sa ato ang pile. Okay? So, ay nga naman eh. So we have here 7.42. 7.42, 62. Ay, dede. H3 day na to na. Basically, gipangkuha sa nato una ang ato ang mga distances from your forces. So that's 4.72 gikan si mong R paingon sa T. Gikan sa P2 paingon sa T, we have 6.67. Gikan sa P1 paingon sa T, we have 3.8. Okay, so nag-moment ka, aha man ka nag-moment dito gihapon ta sa anchor mag-moment kay para ma-cancel si T.
or atong tension, unya ang mabili na lang natong unknown is ang R. So R is equal to 119.11. Ato dayong equate din tanan ato is summation. Kibali summation of horizontal forces. So 184.28 plus 27.52 is equal to T plus 119.11. You get a tension of 92.69 kilonewtons per meter. How to get the depth of embedment? All you need to do is to substitute it to our formula nga gihatag kaganina. We get a value of 5.16 meters. No? For the maximum length sa imuhang pile, ato lang dayong i-add ang atong depth of embedment nga D, which is 5.16, sa ato ang initial nga height sa atong retaining wall, which is 7.5. And that is equal to 12.66. Ayun. Any questions regarding our lesson so far? Good evening, ma'am. Sa pag-moment sa angkor, ma'am ba? Pag-aslan ko, ma'am, sa Yes. P2 bitaw, ma'am, nga kanang reaction. Anong 7.42 ang iyong distance nga gigamit, ma'am? Kani dire ay ako na na-explain. 7.5 minus 1.2 plus ano ni? Like 7.5 minus 1.2 plus 1.12. Ako i-try calculate eksakto ba? 7.5 minus 1.2 plus 0.12. 7.42. Ano siya? Oh. Ara. So, tibok nimo length diri, that is 7.5, di ba? Tapos, atong ginakuha is, gikan man diri nga length, paingon ana. So, ato ning i-add ang tibok length diri. 7.5 plus 1.2. So, na natay nakuha nga tibok length diri, di ba? Muna na. Daw kay kanira man nga part ato ang need. So, wala ni dabot diri. Gikan sa imuhang angkor paingon sa surface, and that is 1.2. So, ang imong equation, 7.5 plus 1.12 minus 1.2 is equal to 7.42. Ana lang. Okay po, ma'am. Thank you. Dili dahil sa centroid sa kanang area po ang kanang kuan nga ang kanang gamiton nga distance, ma'am. Centroid sa area. What do you mean by area 2, kini? Yes po, ma'am. Dili. Kaya ang ato ang basihan, ang kani mong